Nung gumising ka kaninang umaga, ito'y paalala sa iyo na nagtitiwala pa rin ang Diyos sa iyo, na naniniwala siya sa kakayanan mo, na kaya mo ito. Sapagkat ang sabi sa atin sa Ebanghelyo, binigay niya ang halagang ito ayon sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin, naniniwala ang Panginoon na kaya mo. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. At sakali mang dumating ang panahon na hindi na natin kaya, ang Diyos mismo ang magbibigay ng lakas upang ang pagsubok na ito ay ating malampasan. Ngayon, ano ang panghahawakan mo? Yung takot na nagmumula sa sarili mo? Yung kawalang tiwala ng ibang tao? O ang tiwala ng Diyos sa iyo na mas nakakikilala sa iyo at nagbigay ng lahat ng bagay sa iyo? Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. Nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay niyo sa akin. Eto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, eto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Eto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Aniya, natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya'y kukunin pa. Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Po sa inyong lahat. Umaga po. Pagbati natin sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating pagninilay,
sa pamamagitan ng ating mga social media platforms sa Madaling Sabi. Comment po ninyo kung mula saan kayo nakikinig ng pagninilay na ito. Ngayong tayo ay nasa isang linggo bago yung huling linggo sa karaniwang panahon. Ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa bagay na ayaw nating pinag-uusapan. Tanong niyo sa akin, ano yon? Yung katapusan. Sa katapusan kasi, nagbabayad tayo ng bills. At yung katapusan, ayaw nating dumating yon dahil ito'y maaaring patungkol sa wakas ng ating buhay o kaya naman ay sa wakas ng panahon sa pagbabalik ng Panginoon. Pero ipinapaalala sa atin ni San Pablo, hindi natin alam kung kailan ito darating. Pero nakasisigurado tayo na ito'y darating. Amen? Kung meron mang isang bagay na sigurado sa mundo, yun ay matatapos tayo. Lahat ng bagay sa mundo may hangganan. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero ang paalala sa atin ni San Pablo, hindi man natin alam kung kailan, alam naman natin kung sino ang ating daratnan. Sa wakas ng ating buhay, sa wakas ng panahon, wala tayong ibang daratnan kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, nabubuhay tayo sa liwanag, hindi sa dilim. Sapagkat tayo nung binyagan, tinanggap natin ang liwanag ng Panginoon. At sa wakas ng buhay, ano ang daratnan natin? Ang liwanag ng Panginoon. At ang liwanag na ito, ilalantad sa atin ang naging buhay natin, ang ating buong pagkatao, at sa paglalantad na yon, makikita natin ano ba yung mga bagay na dapat ginawa natin sa mundo pero hindi natin ginawa. At ano ba yung mga bagay na hindi natin dapat ginawa pero ginawa natin. At doon lalabas yung sinasabi nating ang pagsisisi nasa huli. Kaya ang tanong, gusto nyo bang sa wakas ng iyong buhay may pagsisihan kayo? Gusto nyo bang sa pagharap ninyo sa Panginoon ay marami kayong regrets? Gusto o ayaw? Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon, magsusulit tayo sa huli, kaya siguraduhin natin ang bawat araw sinusulit natin. Wala tayong dapat sayanging panahon sa ating buhay at lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin, sana'y nagagamit natin ayon sa layunin ng Panginoon. At yan po ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, kung paanong nagsulit yung mga alipin na pinagkatiwalaan ng 5,000, 2,000 at 1,000, tayo ding lahat ay magsusulit sa Panginoon. Ikaw na biniyayaan ng buhay, biniyayaan ng trabaho, biniyayaan ng iba't ibang talento, biniyayaan ng mga tao na ipinagkatiwala sa buhay mo. Lahat yan, ipagsusulit natin sa Panginoon. At ang tanong, ano nga bang inaasahan ng Panginoon mula sa atin? Inaasahan ba ng Panginoon na marami tayong ma-donate? Inaasahan ba ng Panginoon na marami tayong taong matulungan? Inaasahan ba ng Panginoon na galingan natin sa lahat ng bagay at ubusin natin ang ating lahat ng panahon sa pagtulong sa kapwa? Minamahal ko mga kapatid, paramihan ba? Tatantusan ba tayo base sa dami ng nagawa natin? O sapat na sa Panginoon na yung pagkakataong ibinigay sa atin sa mundo ay sinulit natin at ginamit man lang natin? Pakinggan natin ang sinasabi ng Ebanghelyo. Natuwa ang Panginoon nung yung binigyan ng 5,000 at 2,000, ibinalik yung kayamanan, 100% return of investment. Na doble yung binigay niya. Pinapurihan ng Panginoon yon dahil ba sa halaga na tinubo nila? Pakinggan natin yung sinabi niya sa alipin na walang kabuluhan. Sabi niya, o ikaw, bakit hindi mo man lang inilagay yan sa bangko, de sana tumubo man lang yan? Tanong, meron bang bangko na nagpapatubo ng 100%? Meron, wala?
Sa makatuwid, kahit ilagay niya sa bangko yon, hindi niya kikitain yung kinita nung unang dalawa. Kaya anong punto ng Panginoon? Hindi yung dami ng kikitain, kundi yung pinagkatiwala sa'yo, ginamit mo man lang ba? Yung pinagkatiwala sa'yo, kahit papaano, pinagsumikapan mo man lang ba na paunlarin at palaguin? It's not about the amount. It is about the effort. Hindi man lang kasi nag-effort yung binigyan ng 1,000, dahil sa takot niya, ibinaon na lang niya sa lupa. At alam ninyo, maraming taong ganyan. May buhay naman, may lakas naman, may kakayanan naman. Pero, ano ang ginagawa sa kakayanan na meron siya? Hindi ginagamit, ibinabaon, inaasa sa ibang tao ang buhay nila. O kaya naman, yung kahit kaunti lang yung ipinagkatiwala ng Panginoon na kayamanan sa Kanya, hindi niya ginagamit ng responsable. Ang buhay na ipinagkaloob, ginagamit lang para sa sarili. Yung talento na ipinagkaloob sa Kanya, para lang din sa Kanya. Ibinabaon, kaya hindi lumalago. Minamahal ko mga kapatid, kaya ibinigay ng Diyos sa iyo yan. It's always for a purpose. Yung buhay mo, may purpose yan. Yung kakayanan mo, may purpose yan. Yung kayamanan mo, may purpose yan. At ano ang pinakamahalagang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Hindi yung mga bagay na yan. Ano ang pinakamahalagang binigay sa iyo ng Panginoon? Tanong niyo sa akin, ano? Tiwala. Pinagtiwalaan ka. Ang tanong, yung tiwala sa iyo, binigyan mo ba ng hustisya? Ipagsusulit mo sa wakas ng panahon kung paano mo ginamit ang tiwala sa iyo ng Panginoon. Yung buhay na ibinigay sa iyo, ito'y tanda na pinagkatiwalaan ka ng maraming bagay. Kaya ang tanong, paano mo ginagamit ang mga biyayang iyan? Marami sa atin hindi makakilos. Tanong niyo sa akin, bakit? Wala nang tiwala sa sarili. Buti pa ang Diyos may tiwala sa iyo. Pero kung minsan ikaw, wala kang tiwala sa sarili mo. At kung minsan hindi natin sila masisisi. Nilalamon sila ng takot dahil siguro ilang beses nang nabigo. Nagmahal, pero nasaktan. Nag-effort, pero hindi pinahalagahan. Nagsumikap, pero hindi namunga, nalugi. Kaya ayaw ng sumubok. Na-stuck na lang ang buhay niya doon. Parang ibinaon yung pinagkatiwala ng Panginoon. Pero anong pinapaalala sa atin, minamahal kong mga kapatid? Nung gumising ka kaninang umaga, ito'y paalala sa iyo na nagtitiwala pa rin ang Diyos sa iyo, na naniniwala siya sa kakayanan mo, na kaya mo ito. Sapagkat ang sabi sa atin sa Ebanghelyo, binigay niya ang halagang ito ayon sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin, naniniwala ang Panginoon na kaya mo. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. At sakali mang dumating ang panahon na hindi na natin kaya, ang Diyos mismo ang magbibigay ng lakas upang ang pagsubok na ito ay ating malampasan. Ngayon, ano ang panghahawakan mo? Yung takot na nagmumula sa sarili mo, yung kawalang tiwala ng ibang tao, o ang tiwala ng Diyos sa iyo na mas nakakikilala sa iyo at nagbigay ng lahat ng bagay sa iyo? Ano ang panghahawakan mo? Sarili mo o ang Diyos? Gusto mo magkaroon ng tiwala sa sarili mo? Magtiwala ka din sa Diyos na nagtitiwala sa iyo. Kapatid, alam kong ilang beses kang nabigo, alam kong ilang beses kang nasaktan, pero walang mawawala sa iyo kung susubukan muli. Mas mabuti nang mabigo nang sinubukan mo, kaysa naman nabigo ka dahil hindi mo sinubukan. Dahil kapag nabigo ka na hindi mo man lang sinubukan,
habang buhay mo yung pagsisisihan. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.